Magandang hapon sa ating lahat, mga gili nating tagapakinig ng Bombo Radio at ng programang Buhay Kristiyano. Mga kaibigan at mga kapatid, sama-sama po tayo sa pamamagitan po ng 30 minuto upang tayo po ay mag-aral po ng salita ng Panginoon. Sa oras pong ito, bago po tayo tuluyang makinig ng salita ng Diyos, tayo po ay makinig ng isang napagandang awit. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified and laid behind a stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Laid behind a stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Above all, like a rose trampled on the ground, you took the fall and thought of me above
Okay, tuloy-tuloy po tayo mga kaibigan at mga kapatid. Sa hapong ito ay akin pong itutuloy po ang ating pag-aaral patungkol po sa salita ng Panginoon na kung saan ang pamagat po ay about counseling. Ito po ay hindi basta-basta po isang task o trabaho ng isang Kristiyano. Ito po ay kailangan po dito ang talino. Kailangan po dito yung galing sa Panginoon na pagpapayo. Counseling. Today's problem in the words, we need counselors. We need counseling. Kasi po, mga kaibigan, bawat isa sa atin ay nahaharap sa iba't ibang mga pagsubok. Okay? So, we will start. Unahin po natin what are the problem of Christians. Alam po ninyo, mga kaibigan at mga kapatid, Christian man o hindi, ay pareho po dyan na dumaranas po ng mga samut-saring mga problema sa araw-araw. Kung mapapansin nyo yung talinhaga po doon sa Bible na nagtayo ng kanyang bahay sa kabatuhan, saka nagtayo ng bahay sa buhangin. So, ibig sabihin nito ay both of them ay nakaranas ng trials. So, today, ngayon po ay akin pong ibabahagi po sa inyo ang isang maari nating na-encounter, which is the problem of every Christians. Ano po yun? Maaaring sabihin ng isang Kristiyano, I can't live the Christian life. Parang, totoo nga naman, kapag naging Kristiyano ka, kapag naging born again Christian ka, ang daming adjustment, di po ba? Pananalita, kilos, pakikitungo, ang dami. Kaya kung minsan, tuloy, hindi mo mapanindigan ang iyong pagiging isang ganap na Kristiyano. So, you may say that I can't live the life of a Christian. Parang ang hirap yatang ipamuhay. Liban sa mga trials and persecutions and problems, ito yung na-encounter ng ibang mga tao. Yung parang napakahirap yata, biro mo yung dati mong ginagawa ay hindi mo nagagawin. At kapag nagawa mo, parang nako-condemn ka o nako-konsensya ka o may parang nagko-correct sa'yo. So, you don't want na mangyari sa'yo yan. But today, my dear brethren, ito po yung isa pong pwede nating sandigan patungkol po sa, maaari sabihin natin, I can't live o hindi ko kaya yatang ipamuhay ang pagiging isang Christian. May mga verses po tayo na pwede nating hanguin kung paano natin mapagtagumpayan ang mga ganitong sitwasyon na dumarating sa ating buhay. Halimbawa, sinasabi po ng Biblia sa John 8 verse 36. Ganito po, mga kaibigan, ang nakasulat. Ang alipin, o sa 36 po tayo, kapag kayo'y pinalaya ng anak, tunay na nga kayong malaya. Dapat nating alalahanin na totoo na mahirap ipamuhay ang isang Kristiyano. Pero ang Panginoong Hesus ang nagbibigay ng kalayaan. Kapag tinanggap mo siya, isinuko mo ang iyong buhay, humingi ka ng kapatawaran sa lahat ng iyong naging kasalanan, pinalaya ka, pinatawad ka. Ibig sabihin, wala nang kapangyarihan sa iyo ang kasalanan o ang umaalipin sa iyo. Ito po ang napakagandang scripture na nabanggit po dito sa Bible. Ulitin ko po, mga kaibigan. Kapag kayo'y pinalaya ng anak, which is the Lord Jesus, tunay nga kayong malaya. Alalahanin po natin yon. Totoo, mahirap pong ipamuhay ng isang Kristiyano. Pero dati bilanggo po tayo sa bisyo. Bilanggo tayo sa kasalanan. Bilanggo tayo sa umaalipin sa atin. Bilanggo tayo sa pagkakautang. Bilanggo tayo ng ating madilim na nakaraan. At sabi ng Panginoon, ang sinumang pagod at nahihirapan ay lumapit sa akin. Magaan ang pamatok na aking ibibigay. Lumapit tayo kay Lord. Kaya sabi niya, pinala niya tayo sa anumang karamdaman, kabigatan ng buhay. Pinalaya tayo sa lahat ng malipin sa ating buhay. At sabi ng Biblia, tunay nga na ang pinalaya ng anak ng Diyos ay malaya na. Kapatid, nahihirapan ka na ba sa sitwasyon mo
pinalaya ka na ni Lord. Isang napakagandang hinango sa kasaysayan ng Biblia upang hindi tayo paulit-ulit na inaapi ng anumang karamdaman, inaapi ng anumang kasalanan. Pilit tayong iginagapos. Ang sabi ng Biblia, nung tinanggap natin si Jesucristo sa ating buhay, pinalaya na tayo. Mga kaibigan, sa iyong asawa na pilit kang hinihigpitan upang hindi makapagsamba, upang hindi ka makapag-church, sabi ng Biblia, uulitin ko't uulitin pa ulit-ulit. Ang sabi niya, mga kaibigan, kapag kayo'y pinalaya ng anak ng Diyos, tunay nga kayong malaya. Ito yung napakatagal din na karaingan ng mga Israelita noong unang panahon. Sila po'y inalipin ni Paraon. Umiiyak sila't naghikahos. Hirap na sa panggigipit ng isang hari na walang kinikilalang Diyos kundi ang kanyang mga rebolto. Alam po ninyo, hinigpitan niya ang pagtatrabaho ng mga Israelita, mga kaibigan. Pinagtrabaho niya sila at kakarampot ang kanilang kinakain. Habang sila'y nagtatrabaho, sila po'y sinasaktan. Umiyak sila't narinig ng Diyos. At ang ginawa ng Diyos, sinugo niya si Moises upang hanguin sa pagkakalipin ang mga Israelita. At alam po ninyo, mga kaibigan, hindi ganun kadali ang mapalaya ng isang cruel king. Gumawang Diyos ng kababalaghan sa pamagitan ni Moses at ni Aaron hanggang sa kauli-hulian ay ayaw pa rin ni Paraon na mapalaya ang mga Israelita, mga kaibigan. Pero doon sa kalagitnaan ng dagat, hinati ng Diyos ang dagat, dumaan ang mga Israelita. Nang hinayang Paraon at mga sundalo, inabol nila ang mga Israelita dahil wala na silang aalipinin. Pero yung nahating dagat ay nagbalik sa kanyang dating kalagayan, nalunod lahat ang mga umaapi sa mga Israelita. Kaibigan, ang nagpapalaya ay ang Diyos. At ngayon, ang nagpapalaya sa panahon natin ay ang anak ng Diyos. Walang iba kundi si Kristo. Tunay ngang ang pinalaya ng Diyos ay malaya ng tunay. Kapatid, maaaring si Paraon ang iyong asawa na pilit kang ginigipit, pilit kang pinipigilan. Maaaring ang iyong magulang, maaaring ang iyong mga kapitbahay, kaibigan, mga kapatid. Pero may Diyos na nagpapalaya. Hindi kayo dapat palipin sa sinumang tao. Hindi kayo dapat palipin sa anumang kumpanya. Hindi kayo dapat palipin sa sinumang employer ninyo. Hindi kayo dapat palipin sa inyong mga amo. Totoong nagtatrabaho kayo, pero kung pinag-uusapan ng Diyos, hindi kayo dapat palipin. Hindi kayo rin dapat palipin sa anumang karamdaman at kasakitan. Pinalaya na tayo ng Panginoong Jesucristo, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya kung sinasabi mo na napakahirap yata maging Kristiyano sapagkat lagi na akong inuusig, ginigipit, pinalaya ka na, kaibigan. Pinalaya ka na, kapatid. Ayon din sa Roma chapter 8, verse 37. Roma chapter 8 verse 37. Mga kaibigan, ganito rin po ang nakasulat. Ang sabi niya, hindi. Ang lahat ng ito'y kayang-kaya nating mapagtagumpayan sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Sapagkat natitiyak kong ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan, ang mga bagay na kasalukuyan, ang mga bagay na darating, ang mga kapangyarihan, ang kataasan, ang kalaliman, ang alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. No one shall separate us from the love of God. If God's so loved the world, and He gave His only begotten Son, and we accept His only Son, then no one can separate us from the love of Christ. Yan ang sabi ng Biblia. Even death, even sickness, even the dominions, even the principalities of the air, even the government, even your loved ones,
No one shall separate us from the love of Christ. Kapatid, totoo na mahirap ipamuhay ang isang Kristiyano. Pero itong mga binasa kong eskriptura ang nagpapatibay sa atin. Pinalaya na tayo sa anumang mga pwedeng manggigipit at nakabilanggo tayo. At sabi nga ng Biblia, sino pa bang pwedeng makapaghiwalay sa atin? Kamatayan ba? Hindi. Dahil lahat naman ng tao ay pwedeng mamatay. May nauuna lang at may nahuhuli. Kahirapan ba? Maging si Jesucristo ay naghirap. Pero hindi siya sumuko. At ngayon siya naghahari na sa kanyang kaharian. Tayo po'y dadanas lahat ng nagipag-isa kay Kristo. Ay pwede ring dumanas ng mga samot-saring mga persecution. Pero hindi po yon pwedeng makapaghiwalay sa atin. Ayon po ulit sa pangalawang Korinto, mga kaibigan. 2 Corinthians chapter 9, verse 8. Ganito ang sinasabi ng kasulatan. Maggagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay, higit pa sa inyong pangangailangan, upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Minsan, kine-question natin ang Diyos sa ating pagiging Kristiyano. Na kung kailan tayo naging Kristiyano, saka tayo kinapos, kinulang sa anumang pangangailangan. Pwedeng mangyari yan, kaibigan, dahil nung wala ka pa kay Kristo, maaaring masagana ka dahil ang pinagkukunan mo ay sa mga maling pamamaraan. Pwede yon. Ngayon, nung ikaw ay binago ng Diyos, nung ikaw ay naging going straight, naging solid Christian, alam mo na kung saan manggagaling ang iyong ikabubuhay. Sa mabuting pamamaraan, sa galing sa iyong pinagpawisan. Maaaring sabihin mo, kapos man yan. Hindi, kapatid. Hindi kapos ang Diyos. Kaya kanyang pasaganain. Magtiwala ka lamang. Yun ang sabi po ng Biblia. Kahit na ang iyong pangangailangan ay sobra-sobra, kung ito naman ay labag sa kalooban ng Diyos, ang pinanggagalingan, mga kaibigan at mga kapatid, anong silbi ng mga gamit na yan? Anong silbi ng kayamanan na yan kung mayroon namang mga napapahamak na buhay dahil illegal nga ang hanap buhay na yan? May kasabihan, ang di makontento na tao ay hindi yumayaman. Ang makontento na tao ay hindi naman naghihirap. Mamili ka sa dalawang yan. You will not become rich if you are not content. Every time you are not content, you are not rich. But if you are content, mga kaibigan, you will not become poor in the sight of God. Kayang-kaya ng Diyos na pasaganain tayo sa lahat ng bagay. Higit pa sa ating mga pangailangan upang may magamit tayo sa pagtulong. Problema ba yon nung naging Kristiyano ka, parang humina ang iyong negosyo? Siguro kasi kaya malakas ang negosyo noon dahil, alam mo na nga, illegal. Alam nyo, napakasaya ang guminhawa kapag ang ating mga pinagkukunan ng hanap buhay ay sa mabuting pamamaraan. Ang sarap namnamin na wala tayong nasisirang buhay. Mga kapatid, tayo po'y hindi po naglilingkod sa produkto ni Satanas. Katulad po, halimbawa, bigyan ko kayo ng example. Nung hindi pa niya nalaman ng katotohanan, may tindahan po siya. Ang tinda po niya lahat ay nandun. Iba't ibang klase ng alak, iba't ibang klase ng sigarilyo. Alam po ninyo, sa kanilang lugar, napakalakas ang alak at sigarilyo. Mahina ang mga gamit bahay. Ngayon, nung naliwanagan, mga kaibigan, nalaman niya na ang dapat na ibenta ay yung gamit talaga ng bahay at gamit ng tao. Hindi naman talaga gamit sa bahay o gamit sa tao yung alak sa kasigarilyo eh. Nasisira nga ang buhay niyan eh. Nagkakaroon siya ng karamdaman o kasakitan sa baga. Noong siya pa'y nakakilala sa Panginoon at narinig po niya ang patungkol sa pamumuhay na maayos at matuwid. At sinabi pa at may advice, may counseling sa kanya na hindi siya dapat magtinda ng mga alak at sigarilyo. Ang katwiran naman niya, hindi naman po ako naninigarilyo o hindi uminom ng alak.
Mga kaibigan, totoo na hindi ka uminom, hindi ka rin naninigarilyo, pero ikaw ay nagbebenta. Ang tawag po dyan, pusher. Pusher ka! Hindi ka gumagamit, pero ikaw ang nagbebenta. Mga kaibigan, ano kaya't bintahan mo ang iyong mga anak na maliliit at sila ang sumigarilyo at uminom o maglasing? Gusto mo kaya? Ayaw mo rin. Ibig sabihin, kung ayaw mo na mangyari sa iyong pamilya, dapat ayaw mo rin na mangyari sa ibang tao. Sinubukan niya, hindi nagtinda. Humina, mga kapatid. Humina ang kanyang tindahan. Kaya't sabi niya, napakahirap palang maging Kristiyano. Anong ginawa niya? Mga kaibigan, tumigil sa pagkapilya. Bumalik sa dating kalagayan. Ibinalik ang kanyang negosyo sa pagtitinda ng alak. Of course, produkto ni Satanas, kumita ulit. Ayun ang binabanggit dito, mga kaibigan. What is the problem? Sometimes the problem of Christians, sometimes their business. Business nila, di compromise kasi mabili, malakas daw ang mga bagay na yon. Kung ipakakapahamak, kung ikasisira naman ng buhay, kahit di na ako kumita ng malaki, kaibigan. Panindigan ko na ako'y binago ng Diyos. Panindigan ko na ako'y Kristiyano. Panindigan ko na ako'y mamumuhay na matuwid. Yun po ang akin pong layunin sa pangangaral na ito. Kailangan makita, malaman ng bawat Kristiyano ay mamuhay ng straight, mga kaibigan. Hindi madali ang maging Kristiyano. Kailangan may maayos na pagtuturo. Kaya nga ang tema at title ng ating pinapag-aralan ay about counseling. Paano i-counsel itong mga bagong Christian? Paano i-counsel itong mga kasalukuyang mga Kristiyano? Paano i-counsel itong mga matagal ng Kristiyano? Of course, ang dapat nating sabihin, kayang-kaya ng Diyos na pasaganain ka sa mabubuting bagay. Alam nyo, ang patuloy ko pong ibinabahagi sa church namin, dito sa Kabarwan, Kawayan. Alam nyo, kung ipinanganak kang mahirap, hindi mo kasalanan yon. Pero kung mamamatay ka na mahirap pa rin, kasalanan mo na yon. Bakit? Binigyan ka ng Diyos ng utak, binigyan ka ng Diyos ng katawan, ng mga kamay at paa, upang mag-isip kung paano ka giginhawa. Hindi ka naman isinilang na may kasama ng ginto, na may kasama ka ng dalar. Lahat tayo isinilang na walang dala. Nilamping nga wala tayong dala. Guminhawa na lang yung mga iba dahil maabilidad silang magnegosyo. Ngayon, wala ka palang pampanegosyo. May kamay ka, magtrabaho ka. Walang kumukuha sa'yo na trabaho. Mga kaibigan, kung nasa baryo ka, magtanim ka ng lahat ng klase ng gulay. Mga kaibigan, giginhawa ka. Alam nyo, natuto ang mga kapatiran natin na nag-church. Bawat, hindi na sila nagkikaus ngayon. Hindi na sila dumaraing. Tuloy-tuloy ang kanilang pag-church. May pasahin na sila. Yung mga iba, nakabili na rin ng kanilang mga sakyan. Bakit? Sumipag sila sa aking challenge sa kanila. Nagtanim sila ng kalabasa, ng upo, ng ampalaya, ng talong, ng sitaw. At alam po ninyo, ang bumibili rin sa kanila mga kapatiran. Tignan nga po ninyo, kung hindi kayo nagtanim, mayroon ba kayong ibibenta? Yun ang sinasabi ko mga kaibigan. Huwag nyong sabihin na mahirap ang buhay. Mahirap ang buhay ng mga taong ayaw igalaw ang kanilang mga kamay. Kung gumiginhawa ka naman at may naapakan kang tao, siguro naman kaibigan, hindi ka masaya na yumayaman ka't gumiginhawa, mayroon namang halos mamatay na sa hirap dahil sa iyong kagagawan. Ano po ang sabi ulit ng John chapter 10? John chapter 10 verse 28. Ito po ang binabanggit ng Bible. Doon sa Juan chapter 10 verse 28. Basahin ko po muli. Binibigyan ko sila ng buhay. Okay. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailan may di sila mapapahamak, hindi sila maagaw sa akin kaninuman. Walang pwedeng umagaw sa atin. Iniingatan tayo ni Lord. Magpatuloy ka sa pamumuhay mo bilang isang Kristiyano. Pilit kang kinukuha, pilit kang inilalayo ng kaaway sa pamamagitan ng mga aktibidades na hindi maganda. Pero ano po ang sabi ng John chapter 10
Mga kaibigan, verse 28, ulitin ko, binibigyan ko kayo o binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailan may di sila mapapahamak, hindi sila maagaw sa akin kaninuman. Lumapit na tayo minsan sa Panginoon. Nagsisi tayo. Nakipagrelasyon tayo sa Diyos, sa ating Panginoong Kristo. Binigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan. At sabi niya, hindi sila maaagaw sa akin. Hindi ka kayang agawin ng kadiliman. Hindi ka kayang agawin ng anumang mga magpapalay sa iyo sa relasyon ng Diyos. Iingatan ka ng Diyos. Panindigan mo lang yan, kapatid. You can live a Christian life today. Just listen to the voice of the Lord. Just listen to the advice of the many counselors of the Lord. Hindi yung mga counselor na hindi naman nila kayang pangaralan ng kanilang sarili. Ang dami kasing counselor ngayon sa mundo. May counselor sa mga barangay, may mga kagawad o may mga counselor sa mga town and city. Pero ang mga buhay po nila, hindi nila kayang pangaralan. They still, in their life, in their old life, kung namumuhay sila, wala ring disiplina. Kung namumuhay po sila, yung buhay pa rin na luma. Kaibigan at mga kapatid, ito po yung isang napakagandang matututunan natin o natutunan natin patungkol sa buhay ng isang Kristiyano. Walang pwedeng maglayo sa atin, mga kaibigan. Panindigan mo lang yan. Kung ikay nasusubok, ito ay hindi para malagay ka sa kapamakan. Nasusubok ka para malaman kung gaano katibay ang iyong faith. At hindi ka susubukan naman ng Diyos nang hindi mo kaya. Ang Diyos mismo ang gagawa ng paraan. Parang pagsubok na yan ay yung malampasan. At kapag nalampasan mo, kaibigan, masasabi mo, Panginoon, handa na naman ako sa isang hakbang o sa isang pagsubok na darating, isang test. Wala pong mag-aaral na pare-pareho ang kanyang ina-exam o test. May madaling examination kapag nasa primary. Pag nasa secondary ka, medyo tumataas ang antas ng examination. Pag nasa college ka, lalong tumataas na naman ang hirap ng examination. At alam nyo, pag graduate ka at nagkaroon ka ng diploma, yun, masasabi mo, at last, natapos ko ang lahat ng aking pag-aaral. Ganyan po ang buhay ng Kristiyano. Kapag bago kang Christian, hindi ka bibigyan ng Lord ng pagsubok na mabigat dahil alam niya na hindi mo kaya. At kapag ikay nasusubok na, may mga gagamitin ng Diyos para ikaw ay ma-lift up. Mga kaibigan, huwag kang lalapit sa mga tao na pabagsakin ka. Pipiliin mong mga tao na God-fearing and na-lead sila ng Holy Spirit. So kaibigan, kasalukuyan ba na ang mga sinasabi ko ay kalagayan mo? Wow! Ang mga scripture na aking nabanggit ay pwede mong hanguin para maisapamuhay, kaibigan. Basta't isipin mo, lagi mong isipin, hindi mag-give up ang Diyos sa'yo. Kung gusto mo nang mag-give up, ang Diyos ay hindi pa tapos sa'yo. May plano ang Diyos sa'yo na napakaganda. Alalahanin mo yan, kaibigan at kapatid. Kaya ngayon, bilang pasasalamat sa Diyos, bilang pagpuri sa Diyos, ay magpatuloy po tayo sa ating natutunan linggo-linggo. Magpatuloy po tayo sa ating pagiging isang ganap na Kristiyano, mga kaibigan. Sapagkat hindi nga madali ang buhay na ito. Pero ang kapalit naman nito ay buhay na walang hanggan. Ito ay isang pangako ng Diyos sa bawat sa atin. So, bilang pagtatapos, mga kaibigan, sa lahat po ng mga nakikinig ng programang ito, pagpalain po tayong lahat. Sa lahat po ng mga kaibigan natin sa ibang bansa, God bless you all. Sa lahat ng mga kaibigan natin, mga pastor. Sa mga kaibigan po natin dito sa radyo, na ka-alternate natin si Pastor Donald Castro, ang ating pong evangelist, na founder po ng RBGC UMC NCFC, Evangelist Emil S. Walat and Sister Linda. At sa mga kaibigan po natin dito sa radyo, si Brother Dante Docosen at si Brother Duz Lalata, ang atin pong ASVP at si Sister Karina Sobel. Alam po ninyo, mga kaibigan, this is a blessing unto us. Blessing po ang programang ito. Pagpapalain ng Diyos ang Bombo Radio Kawayan. Mga kaibigan, ito ang inyong lingkod,
At napapasalamat si Pastor Alex Manipon na patuloy na nag-aanyaya po sa inyo. Makinig po tayo tuwing alas 5 ng linggo ng hapon. At sa mga gusto pong mag-church, inayahan ko kayo mga kaibigan, doon po sa Kabaruan, tapat ng isang machine shop. Ang pangalan po ay Christ New Creation Fellowship, CNCF. Nag-start po ang gawain doon alas 8 tuwing linggo. Binabati ko ang lahat ng mga CNCF sa buong Pilipinas. God bless you all. Pagpalain kayo ni Lord. Amen.